inaresto na si ano yata si Ka Eric at si Jason sa no inaresto. Ngayon ang sangayon ba kayo doon sa ganon? O anong masasabi ninyo? Ang sa akin, ang masasabi ko, mali naman 'yon, NBI. Mali naman 'yon. Kung merong silang nababalitaan tungkol sa patay na yung presidente o hindi, buhay pa, naghihingalo, nasa freezer, meron ng kadobol, mag-imbestiga kayo, gamitin yung intel funds ninyo, kayong lahat. At sabihin ninyo na, mali yung balita. Para alam namin na nagsisinungaling kayo o hindi kayo nagsisinungaling o parte kayo ng sindikato, parte kayo ng cover-up sa nangyayari, no? Para hindi yung babanatan nyo na cyber libel yung mga tao, tatakutin ninyo. Yan ang hirap tatakutin ninyo. And then what? What are you doing? Tanong na legal yung gustong itanong ng mga tao. Buhay pa ba ang presidente? O katubol yun nandyan? Patay na ba? May mga picture nga Sino naglabas ng picture? Malacanang din Tapos tatakutin nyo ngayon para tumahimik yung mga tao. Mali yun. Mali. Ako, bababa ako. Punta ako NBI. Tingnan ko kung meron akong warrant of arrest. Sabi sa inyo, pagka personalan tayo. Putragis, maling-mali yung ginagawa nyo. Alam nyo mali yung ginagawa nyo Nagiging kasangkapan kayo ng maling sistema, ng maling gobyerno. Ang dapat gawin nyo, linawin ninyo sa tao. Magandang gabi, kami ay kami ay nagpe-press con. Sama-sama kami, lahat ng intel agencies, NICA, NBI, AFP, PNP. Ito ay tungkol sa kalusugan ng presidente, yung kanyang estado. Buhay ang presidente, o kaya patay ang presidente. Sabihin nyo kung ano yung findings. Parang COA lang yan May findings kung ginagago yung pondo ng Pilipinas kayo, nandiyan kayo para alamin. Ipaalam sa taong bayan lahat. Ay nako. Inutil Gagamitin kayo para arestuhin yung mga nagtatanong nga yung mga tao Ay nako. Masasara kayo. Sa totoo lang. Pag umikot ang gulong, masasara kayo because you are useless And you're allowing yourselves to be part of this syndicate that we call Philippine government. Sa pagdanakaw, alam nyo na nga mali lahat ang ginagawa Kino-question legal yung mga tanong nila. Ako rin, legal yung tinatanong ko rin. Ano ba, yambing yung tenga? Magkaiba yung tenga. Nung dating bongbong, yung bagong bongbong. Magkaiba yung tangkad. Anong mali doon? Tapos isasabihin nyo, cyber libel. Maputya, Hindi tama yun. Alam, mga Pilipino rin kayo, alam nyo yung power ninyo, yung otoridad ninyo galing sa Pilipino, pinopondo ng taong bayan. Kaya mali yung banat ninyo. Mahiya kayo. Mga profesyon nyo, sumumpa kayo lang sa konstitusyon. Tatakutin yung mga tao. Hindi kami natatakot sa inyo. Tragis, lumalakas pa yung loob namin Mali Wala kayo sa katwiran. Aresto kayo. Para Para matakot yung mga tao. Si Jason sa inuli na. Si Ka Eric inuli na. Putyas. Huliin nyo si Dato. Mga ungas yung mga pinagagawa nitong mga to Dapat ang ginawa, linawin sa kababayan. Because talagang dapat linawin. Tinatanong, legitimate yung tanong, nasaan ang Pangulo? Bangkay na ba yan? Patay na ba yan? Nakapreser na ba yan? Kasi may ganong report. May mga nagsasalita. Linawin ninyo para malinaw sa amin kung kayo ay nagsisinungaling o hindi. Because later on, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Hindi, babanatan nyo, cyber libel Bakit? Inutusan kayo, i-cyber libel yung tao. Kaya wala. And it is very clear to us na sa ganyan ginagawa nyo, palapit tayo ng palapit sa revolusyon. Putang talaga. Palapit tayo ng palapit sa revolusyon. Sige pa. Sige pa. Tirahin nyo pa ang tao. Tirahin nyo pa.
Palapit tayo ng palapit hanggang sa magkakahusgahan. Tignan natin. Putang ina, hindi pwedeng tirada ninyo. Ma-abolish kayo. Ma-abolish kayo. Kasi kung ako masusunod, i-abolish ko kayo. Mga animal kayo. And kami, mga taong bayan, kung ako lang masunod, will declare a death penalty. And make sure that you all hang. Animal kayo? Gagamitin nyo yung organisasyon, gagamitin nyo yung batas laban sa taong bayan na siyang dahilan kaya kayo nandyan. All government authority emanates from the people. Hindi kayo dapat matakot mga kababayan. Hindi pwede yung mga astang ganyan. Arugante. Ay, nako. Puta yan. Arestuhin nyo. Linawin nyo sa publiko. Na sangayon sa aming mga napag-anuhan na nakalap na mga intel reports namin, ganito, ganyan. O, nagsimula ito sa ganito. Nagsimula sa ganon. O, haka-haka ng mga tao. Pero, you have to explain. Yung tanong, legitimate yung tanong. Bakit mas matangkad ngayon yung BBM? Bakit yung tenga? Iba. Bakit yung kutis? Iba. Yung kilos? Iba. Yung tindig? Iba. Yung boses? Iba. Tama lang tanungin ng kababayan natin, ng mga tao, kasi 31 million yung bumota dyan. Kayo hindi kayo binoto ng taong bayan. Ha? At gusto namin malaman dahil sa kung hindi man yan at patay na yan, merong krimen na nangyayari. Yun yung dapat nyo ginagawa. Hindi yung gagawa kayo ng krimen laban to sa mga nagtatanong. Putragis na animal. At kayong mga nandyan, alam niyo yung mali. And I'm telling you, kayong mga nasa gobyerno, you are bringing the Philippines closer to a revolution, closer to a civil war, or closer to secession. Ang ina ninyo, wala kayong pagmamahal sa bansa, magkago kayo. Para lang sumunod kayo, para lang kumita kayo. Sinasabi ko na sa inyo, wala kayo sa katwiran. Kami ang nasa katwiran. All government authority emanates from the people. You get your job, you get your salaries, your bonuses, your function in government because of the Filipino people. Tanggalin namin yung taxes namin. Hindi na kami mag-buy ng taxes. Hindi namin i-consider tong gobyerno na to. Hindi namin i-honor yung gobyerno. O ano kayo? Nga. Tumayo ang taong bayan. I-abolish kayo. Ano kayo? Nga. Putang ina. Sira ulo kayo. Hindi nyo alam. Sumusobra na kayo o mabuso na kayo. At sa akin, ang gusto ko, mapanagot kayong lahat. Kayong mga gumawa ng kalukuhan sa taong bayan, mapanagot kayong lahat. Mga animal kayo. Putragis kayo. Kayong mga PMAer, kayong mga reserve, integri, lahat, opisyal, sundalo. Kayong mga, alam niyo yung mali. Nakikita niyo yung mali. Kayong mga kababayan, alam niyo yung mali. Pero wala. Sige, hintayin natin. Tignan natin. Pagka, mga siguro, mga later part of this year, nag-61 na yung dollar Na-breach na. Yan ang legacy ni Marcos. Kay buhayan, kay patayan, yan ang legacy ni Marcos. At kayo, mga nakakaintindi, kahit sa anong sangay ng gobyerno, mula presidente hanggang janitor, mga kontraktual, lahat kayo may pinag-aralan na civilian o wala. Kayo sa military, simple. 61 equals to $1. 61.51, $1. Na-breach ngayon. Utangin na. Ayan ang legacy ni Marcos. The highest, the lowest conversion ng peso to dollar. 1950s, 2:1 $1 is to 2 pesos. O, umabot ng 16 to 1 pesos. Ako noon, na 1985, mga $22 to 1 peso. Baliktad, 22 pesos to $1.